Mga par! Napag-usapan nga natin last video kung gaano nakagaling mag-analyze ang ating bida na si Ipo. Pati na rin ang dapat gawin ni Sendo para manalo sa laban nila ni Ricardo. Ngayon naman, pagkikwentuhan natin ang kabataan ng isang Ryo Mashiba. Matapos niyang yayain ni Kumi ang ating bida magdagat, kinagabihan sa Tanaka Transportation kung saan nagtatrabaho si Mashiba, nakita natin nakakatapos lang nitong magtrabaho. Nag-aalala nga si Rie Tanaka sa kanya dahil pagkatapos nito magtrabaho, diretso training agad ito. Nabanggit naman ni Mr. Tanaka na nagdikit nga sila ng poster ng paparating na laban ni Mashiba. Dagdag pa nito na maraming sumusuporta sa kanya na manalo since nagtatanong na nga ang mga tao kung saan makakabili ng tickets. At habang naglalakad paalis, tinawag itong pambato ng Japan. Sa Toho Gym, nagsimula na ang pagtitraining ng Grim Reaper. At habang pinapanood ito ni Fuji at Coach Toho, napansin ni Fuji na sobrang lapit sa sandbag ni Mashiba. Kaya naman napatanong ito kung ayun ba ang anti-Rosario strategy na prepare nila. Sagot naman ni Coach Toho na wala siyang binigay na specific instructions dito. Mismo si Mashiba nga daw ang nakaisip na mag-training ng ganoon. Nabanggit din ni Coach na ibang-iba na nga ito kumpara dati, na wala na ang pagiging reckless nito at pinibigay na nito ang buong effort niya kada training para manalo sa laban. Kung sa tingin nga daw ng iba ay normal na gawin niyon since lalaban siya sa world title match, pagdating kay Mashiba, malaking transformation ito. Dagdag pa ni Coach Toho na ang training at pagpapalakas na iyon ay hindi lang para labanan ang dati niyang sarili. Nasisiguro itong nasa isip rin daw nito ang kalaban niya habang nagtitraining, pati na rin ang iba't ibang tao. Kaya naman napatanong si Fuji kung sino ang iba't ibang tao na yun. Sabi ni Coach na yun nga ang mga taong sumusuporta, na kahit nga hindi man sabihin mismo ni Mashiba, kitang-kita naman sa actions na mas aware na ito sa mga yun lately. Nabanggit rin ni Coach na dati nga daw lumalaban lang ito na puno ng galit. Pero ngayon, kaya niya na itong ipagmalaki sa buong mundo. At confident siyang maipepresenta ito bilang isang first class challenger. Matapos yun, nakita natin si Mashiba na tila ba nagmamadali umuwi since nag-aalala ito sa kanyang kapatid na si Kumi. Pero pagdating niya, naalala niya na nasa trabaho pa ito since panggabi nga ngayon si Kumi sa ospital. At sabi nito sa kanyang sarili, ito ang bahay na inuuwian niya at ginawa ko ito para sa kanya. Kaya dapat i-make sure kung hindi siya mag-aalala at hayaan na mamuhay para sa sarili niya. Biglang may nakita si Mashiba na parang demonyo at sobrang nakakatakot. At nakita din niya na binugbog nito lahat ng nakahandusay sa paligid nito. Kaya naman napatanong siya kung sino ba ang tao na yun. Sunod nga natin nalaman na yun pala ang batang Mashiba. Pinipigilan ito ng mga pulis na itigil ang pagbubugbog sa mga kaklase niya. Gulat na gulat nga ang matandang Mashiba at hindi siya makapaniwala na sobrang nakakatakot pala ang itsura niya noong bata. Sa Uma Police Station, sobra-sobra nga daw ang ginawa niyang pagbubugbog para may consider na self-defense. Pero after noon, pinauwi na siya since improbation na nga ito. Sa bahay, tinanong siya ng magulang niya kung bakit parating ganun ang nangyayari. At tinanong din ito kung hindi niya ba kayang kontrolin ang sarili niya. Pinagsabihan din siya na kung hindi nga niya mababago yun, mahihirapan siyang mamuhay ng normal. Sabi din ng magulang niya, paano kung merong mangyari sa amin? Ikaw na lang matitira. Ano na ang mangyayari kay Kumi? Dahil doon, napaisip ng malalim ang batang Grim Reaper. Pero sa isip niya, nakaada natitrigger siya parang may demonyo na gustong kumawala sa katawan niya. At sunod na nagdidilim ang kanyang paningin. Napatanong nga ito sa kanyang sarili kung hindi ba yun na may experience ng mga ibang tao o sadyang baliw talaga siya kaya nagkakaganon kapag natitrigger. Dagdag pa ng magulang niya na kapag nagpatuloy pa iyon, baka dumating ang araw na ikahiya siya ni Kumi. Sinabihan din ng batang Mashiba na umasta bilang nakakatandang kapatid at mag-isip muna bago umaksyon. Dahil doon, na-realize ng Grim Reaper na tama ang mga pangaral ng magulang niya at napaisip ito ng malalim. Sunod nga natin nakitang naaksidente sa kotse ang mga magulang nila Kumi at hindi sila nakaligtas. Kaya naman bilang kuya, ginawa ni Ryo Mashiba ang lahat para makapag-aral si Kumi. At agaran itong naghanap ng trabaho since hindi ka sapat ang naiwan na pera ng magulang nila. Pero habang naghahanap,
napagtripan ito ng mga loko-loko kung saan nabalitaan nga daw nila na malakas itong si Mashiba. Hindi nga ito pinansin ng Grim Reaper since umiibas ito sa gulo at gusto nang magbago. Subalit bigla siyang pinalo ng mga loko-loko sa ulo. Pero ganun pa man, pilit na pinipigilan pa rin ni Mashiba na hindi makawala ang kanyang pagkademonyo. Nagpatuloy ang pagbubugbog sa kanya ng mga lalaki. Nakatanggap ito ng samot-saring suntok at sipa. Kaya naman kahit anong pigil ni Mashiba, tuluyan ang lumabas ang pagkademonyo niya. At bigla na lang nating nakita na nakabulagta na ang mga lalaki na nantitrip sa kanya. Miski nga ang batang Grim Reaper ay nagulat at hindi nito maalala kung ano ang nangyari. Kaya naman napatanong ito sa kanyang sarili kung dapat na ba siyang magpatuloy mamuhay kasama si Kumi. Pagka-uwi, nalaman nito na umutang pala ng malaking halaga ang magulang niya at nahirapan itong intindi ng mga papeles tungkol doon. Since parehas nga silang minor ni Kumi, pinagsamantala nito ng mga matatanda at sinabing sila na ang mag-handle ng mga iniwan sa kanila ng magulang niya. Pero hindi pa rin nagtitiwala si Mashiba sa mga taong iyon at nagpatuloy ang pagdating ng mga papeles na hindi niya maintindihan. Matapos ang mga pangyayaring iyon, biglang may lumapit na gangster sa Grim Reaper at sabi nito na kapag sumama siya sa kanya, makakakuha ito ng malaking pera. Kaya naman mabilis na sumama ito kahit hindi niya alam kung para saan iyon. Ngunit pagdating niya sa location, bigla siyang sinuntok ng mga tao doon at sunod nating nakita na pinatumba niya ito lahat. Napatanong nga sa lalaki si Mashiba kung anong klaseng kalokohan iyon. Sagot naman ng gangster na since hindi nga masyadong reliable ang mga bata niya, kailangan nila ang lakas ni Mashiba. Kaya naman muling nag-request ito sa kanya. Agaran namang sumama ang Grim Reaper sa next location at sunod na pinatumba ulit ang mga tao doon. Nang padating na ang pasukan ni Kumi sa school, naganap sila ng matutuluyan na bahay since may naipon na ngang pera si Mashiba. Subalit, sabi ng landlord na since may masama nga silang nabalitaan tungkol sa Grim Reaper, si Kumi lang ang pwede nilang tanggapin doon. Kaya naman mabilis nitong pinuto ng connection niya sa mga gangster na yun. At sabi nito na kahit nga magandang bigayan doon, ayaw niya nang masali sa mga masasamang bagay. Since pag pinagpatuloy niya ito, hindi niya mapapalaki ng maayos ang kanyang kapatid na si Kumi. After nun, nakahanap na ng maayos na trabaho ito at hindi siya makapaniwala na may tumanggap pa sa kanya. Kaya naman tuwang-tuwa ito habang naglalakad pa uwi. Subalit, binalikan siya ng mga pinabugbog ng gangster at nagsama-sama ito para pumawi sa kanya. Sabi nga ng Grim Reaper na wala na siyang connection sa mga kinagagalitan nila. Pero sagot ng mga lalaki na wala nga silang pake at gusto lang nilang makabawi kay Mashiba. Kaya dahan-dahang umupo si Mashiba at sinabi nito na gawin niyo na lahat ng gusto niyo, na nagpapakita na gusto niya na talagang magbago. Sunod na pinaulanan ng Grim Reaper ng suntok, palo at sipa. Tumigil lang ang mga to nang hingali na sila kakabanot kay Mashiba. Hindi pa nga din satisfied ang grupo ng mga lalaki sa pambubugbog na ginawa nila. Since parang wala lang nga kay Mashiba ang nangyaring pambubugbog. Kaya naman nag-isip sila ng iba pang pwedeng gawin para makabawi dito. At doon nga nila naalala na may kapatid itong babae. Matapos marinig yun ni Mashiba, dahan-dahan itong tumayo at nanlisik ang mga mata. At dito na nga tuluyang lumabas ang inner demons nito. Bigla nating nakita na tuluyan nang nawalan ng kontrol si Mashiba habang pinalilibutan siya ng mga kalansay ng mga taong bumugbog sa kanya. Dahil doon, muli na naman siyang dinakip ng mga pulis at tuluyan na itong kinulong. Nang makalaya na ito, sinalubong siya ni Mizutani. Kaya naman nagulat ang Grim Reaper kung bakit nandoon ito. At sunod nga nating nalaman na si Mizutani pala ang probation officer niya. Nang tumingin siya sa paligid at sinubukan maghanap ng mga susundo kay Mashiba, sabi nga ng Grim Reaper na wala nang ibang pupunta para sunduin siya. Dahil kahit mismo ang kapatid niyang si Kumi ay hindi alam ang nangyari. Natuwa nga si Mizutani since pwede nga magsimula muli si Mashiba dahil wala namang nakakaalam ng nangyari tungkol sa pagkakakulong niya. Pero since madami nang na-experience na masama si Mashiba, sabi nito na hindi pa rin siya nagtitiwala kay Mizutani. Pero reply naman ito sa kanya na, okay lang, kahit ano pang isipin mo, sasamahan pa rin kita hanggat pwede. Dahil nga sa sobrang excitement nito ni Mizutani, inubo na siya at nalaman nga natin kay Mashiba na may sakit pala ito. Pero tila binaliwala lang ito ni Tanda at sinabing okay lang siya.
Habang naglalakad sila, binalita nga ni Mizutani na nakatira si Kumi ngayon sa kamag-anak nila at hinihintay nga daw siya ng kapatid niya doon. Naniniwala nga ang Grim Reaper na dapat may pasalubong siya sa pagkikita nila muli. Nang makarating sila sa harap ng bahay, dito nga sinabi ni Tanda na pwede sila tumira doon ni Kumi ng magkasama. Pero parang ang walang narinig si Mashiba at hindi ito nagsalita. At doon nga napansin ni Tanda na tira ninenervyos at kinakabahan ito. Sabi nga ng Grim Reaper na kahit niya kumonsulta na siya sa professional psychiatrist, hindi pa rin siya confident na kaya niyang pigilan ang nakatagong pagkademonyo niya. Kaya naman na-realize ni Tanda na masyado ngang madaming energy itong si Mashiba at sunod nitong sinuggest na gamitin ang sports para maging outlet ng kanyang kinatatakutan. Sa Toho Boxing Gym, sunod nga nating nakita na pinabagsak ni Mashiba ang kanyang sparring partner. Bilib na bilib sa lakas ni Mashiba si Coach Toho, pati na rin ang ibang tao na nakapanood. Dahil doon, naguluhan si Mashiba since first time na may natuwa matapos siyang makipagbugbugan. Sunod niyang sinabi ni Coach Toho na pwede siyang maging world champion at maging sobrang yaman. Pero mas interesado nga ang Grim Reaper noong narinig niya ang tungkol sa pera. At dahil nga sa performance ni Mashiba sa sparring, natanggap na ito sa Toho Boxing Gym. Habang naglalakad pa uwi, nalaman nga ni Tanda na kailangan kumita ni Mashiba para sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya naman pinakilala siya nito sa kakilala niyang probation officer na willing siyang tanggapin sa trabaho. Yun nga ang Tanaka Transportation, kung saan nakilala niya si Mr. Tanaka na naging presidente ng fans club niya in the future. Sabi nga ni Mr. Tanaka na marami silang trabahador na may pangit na record kagaya ni Mashiba. Pero wala nga daw silang paki doon dahil ang importante nga daw ay ang future. Matapos makalipat ni Kumi at Mashiba sa bago nilang bahay, binalita ni Kumi na balak niya maging isang nurse para kapag nga umuwi daw si Mashiba na may injured, matutulungan niya ito. After nun, nakita nating nanalo si Mashiba sa kanyang first boxing match. Matapos ang laban, dinalaw ni Mashiba si Mizutani sa ospital at binilan niya ito ng bagong sombrero gamit ang napanalunan niyang pera sa boxing match. Sabi nga ni Mizutani na parang panaginip ang pagbabago nangyari kay Mashiba at gusto niyang makita ito lumaban sa loob ng ring. Reply naman ng Grim Reaper na bilisan niyang magpagaling since itutuloy-tuloy niya ito hanggang maging world champion. Pero sa laban nga ni Mashiba kay Miyata, first time niyang makaramdam ng takot. Kaya naman lumabas na naman muli ang kanyang inner demon. Kung maalala nga ninyo mga par, ito ang laban nila sa semifinals ng Rookie King Tournament. Since ayaw nga matalo ni Mashiba at nawala na siya ng control, napilitan itong tapakan ng paa ni Miyata na nagresulta sa kanyang pagkapanalo. Pero sa laban nila ni Ippo sa finals, madaling dinurog ng ating bida ang inner demon na kumokontrol sa Grim Reaper. Matapos ang mga pangyayaring yon, hindi na pinuntahan ni Mashiba si Mizutani since wala nga daw siyang mukhang maihaharap dito. Hanggang sa tuluyan ng matalo si Mizutani sa kanyang sakit. At ito nga daw ang dahilan kung bakit hindi nagtitiwala si Mashiba sa kanya. Since alam niyang iiwanan lang siya nito sa uli at muli niyang naramdaman na mag-isa na lang ulit siya. Pero nang manalo siya sa kanyang OPBF title match laban kay Aaron Domingo, dito niya na na-realize na hindi na siya nag-iisa at marami nang sumusuporta sa kanya. Para nga daw panaginip ang mga pangyayaring iyon. Pero na-realize ng Grim Reaper na doon pa lang nagsisimula ang pangarap niya. At mas lalo itong ginanahan para maging isang ganap na world champion. Sa Toho Gym, pinanood ni Coach Toho at manager ang mga video ng laban ni Rosario. Matapos mapanood ang video, sa tingin ng manager, 50-50 ang magiging laban ni Mashiba at Rosario. Pero sabi ni Coach Toho, natagilid nga daw sila sa matchup na yon, lalong-lalo na kapag nakalapit at nakapasok sa loob si Rosario. Namro-problema naman ang manager since hindi nga sila makahanap ng high level na infighter para maging sparring partner. Kaya nag-aalala ito kapag nakaharap na ni Mashiba si Rosario. Nabalitaan nga daw ni Coach Toho na nahihirapan din makahanap ng sparring partner si Sendo. Kaya sa tingin nila, masama ang lagay sa buong Japan since kahit saan, wala silang mahanap na sparring partner. Sunod silang napaisip kung saan kaya sila makakahanap ng sparring partner. Dahil ang kailangan nga daw nila ay kaliwete na may high level in fighting skills, may fast hand movement
at may malakalimaw na step-in. At napatanong kung meron kayang boksingerong kaya gawin lahat iyon.